Okay. Since last year, hindi tayo nagbabago ng topic. Anong topic natin lagi? Disciple of Jesus. At dahil sa tagal na yon, I believe, naniniwala ako na pag tinignan mo yung katabi mo, disciple yan ni Jesus. Sige nga, paki-high five, pakisabi, you are disciple of Jesus. Okay. Saktong-sakto, kasi medyo marami tayo ngayon, yung pag-uusapan natin is timely, napapanahon o yung mga kalimitang napapansin natin. Okay? Bago tayo mag-start, gusto ko lang malinawan, gusto ko lang mag-survey. Sino dito, taas lang kamay sino dito ang walang cellphone? Taas ang kamay. Bibigyan ko ng cellphone na walang cellphone. Taas ang kamay. Ay, nagtaas. Lahat may cellphone, no? Eto. Sino dito ang walang Facebook account? Taas ang kamay. Oy, meron. May isa pa, walang Facebook account, no? Jello, gawan to. Joke lang. Okay. Sino naman dito ang hindi marunong gumamit ng cellphone? Taas ang kamay. Pero marunong kayo mag-picture, no? Ayun. Okay, so, ibig kong sabihin, pag napansin nyo po ngayon, dati kasi, nung mga early last 10 years o 5 years ago, kalimitan ang merong mga Facebook, merong mga cellphone, mga kabataan, yung mga nagtatrabaho. Pero ngayon, kahit yung mga lola nagti-TikTok, sumasayaw, nagbablog, at ang dami ngayong tao lito sa paligid. Alam niyo kung bakit? Napanood niyo po yung nangyayari sa Senate? Nangyayari sa Pilipinas? Di ba? Merong nagwo-walk out, merong nagkakabarilan daw, merong hinuhuli. So, ang dami. Kaya ko yan binabanggit kasi ang pag-uusapan natin ngayon is all about kung ano yung nararanasan ng bawat isa sa atin. Okay? So, ang title ng pag-uusapan natin, bago natin simulan, Disciple in a Distracted World. Ayan. So, disciple of Jesus sa mundo na puro distraction. Okay? So, kung di nyo po natatanong, we are living now sa most distracted generation. Okay, yung generation natin, yung pinaka-distracted daw. Bakit? Kasi nga, dahil sa mga social media, lahat tayo may access na sa information. Okay? Nababasa natin yung nangyayari, merong mga totoong balita, merong mga fake news, o meron kung ano-ano pa. At kaya ako natanong kanina kung sino yung may Facebook. 2020, sino po nakakatanda ng 2020? Ano meron ng 2020? COVID-19. Ano nangyari doon? Bawal? Bawal lumabas. Di ba? Tapos ano pa? Uso yung mga online. Dahil sa Facebook noong 2020, ang daming yumaman. Bakit? Nagkaroon ng negosyo online. Merong gumawa ng video online, pinanood, yumaman. Merong nagbenta online, ang daming tumanghilik, yumaman. Doon na uso yung mga plantita. Nagbebenta lang halaman. Meron dong online selling. So, ibig ko sabihin, sa panahon natin ngayon, yung mga bagay na na-access ng bawat isa, ang daming pwedeng madulot. Pwedeng good news, pwedeng bad news, o pwedeng kung ano-ano pa sa atin. Okay? Pero, ang kailangan nating malaman, maintindihan ngayon, na merong tayong pag-uusapan na tinatawag natin distracted world. Okay? Before we talk about that, define muna natin, ano ba ibig sabihin ng distraction? Kasi ang title natin Disciple in a Distracted World. Ano ba ibig sabihin ng distraction? Okay? Ang sabi dyan, what is distraction? Anything that interrupts your focus. Sa Tagalog, anong bagay man ang nakakaabala o nakakagulo sa iyong focus. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog ng focus?
Wala yata, no? Yun na yata eh. Okay? So, ano mang nakakagulo sa focus mo, ang tawag doon, distraction. At saktong-sakto, dahil mga disciple tayo nandito, merong kwento sa Bible na si Jesus pumunta sa isang bahay, makikita natin doon na ayaw ni Jesus ng distraction. Okay? So sige, bago natin basahin yung verse, meron lang ako ipapanood na video para lang maging aware tayo lahat, no? Sa magiging flow natin. Okay? Sige. Ate Marian, paki-play natin yung video. Live in the loudest era in human history. Every second, something is fighting for your attention. Companies, influencers, media, entertainment, and they've all learned one truth. If they control what you focus on, they control how you live. That's the matrix now. Not cables or machines, but endless noise. It convinces you that being busy means being alive, when in reality, it's the easiest way to keep you numb. You don't escape by throwing your phone away. You escape by mastering it. Use technology. Don't worship it. Build with it. Don't drown in it. Freedom isn't found in silence. It's found in the moment you choose where your attention goes. Okay. So yung video na yan, yan yung sinasabi ko kanina na we are now living in the most distracted generation. No? Kasi ang focus natin karaniwan, cellphone, o Facebook, kung ano pa. Pero sige, mamaya pa natin yan tatalakayin. Gusto ko lang mag-focus tayo sa verse natin ngayon, yung sinasabi ko na si Jesus, ayaw niya ng distraction. Okay? Makikita natin sa Lucas, chapter 10, verse 38 to 42. Sige, basahin natin. Sabi sa verse 38, si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. Okay? In short, pumunta sila sa isang nayon, then pumunta sila sa isang bahay, bahay ni Marta. Next. May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Ano yung senaryo? Si Jesus pumunta sa isang nayon. Pagpunta niya sa isang nayon, tumuloy sila sa isang bahay. Kaninong bahay daw? Kay Marta. Okay? Pagpunta niya sa isa bahay na yon, si Marta ay merong kapatid. Sino? Si Maria. Okay. Nung pumunta na ang Panginoon sa bahay nila Marta at ni Maria, pakibalik nga po sa 39, ang ginawa daw ni Maria, naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Next. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, punta si Jesus sa bahay ni Marta, siguro umupo, nagsasalita kasi magtuturo, ang ginawa ni Maria, umupo, nakinig. Si Marta naman, dahil bahay niya yon, siguro hospitality, abalang-abala, pwedeng nagpe-prepare ng pagkain, pwedeng nagpe-prepare ng kape, ng inumin, pwedeng naglilinis, inaayos yung bahay kasi nga biglaang dumating sila Jesus. Ang sabi diyan, abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, bali wala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maganda na nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Siguro ang sabi ni Marta, ang daming ginagawa rito, may bisita. Yung kapatid ko, imbis na tulungan ako, umupo, nakinig sa sinasabi ni Jesus. So, frustrated siya. Sinumbong niya ngayon kay Jesus. Sabi niya, Jesus, Panginoong Jesus, sabihan mo naman yan, tulungan ako. Stress na ako dito, pakakahanap sa pagkain niyo. Umupo lang dyan. Next natin. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, tingnan niyo to kung ano sinabi ng Panginoon. Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Medyo
palaisip mo, mapapaisip ka, no? Nagreklamo kasi si Marte kay Jesus. Kasi nga, nagpe-prepare siya eh. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Siguro ina-expect nyo, Oy Maria, tumulong naman sa kapatid mo, tatamad-tamad ka. Hindi ganun. Anong ginawa? Binalik ni Jesus kay Marta. Ang sabi niya, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Tingnan mo yung katabi mo. Marta, ikaw ba yan? Pakisabi. Marta, ikaw ba yan? Baka abalang-abala ka sa maraming bagay, ha? Baka mamaya, andito tayo sa church, pero ang iniisip natin, kamusta na yung labahin ko? Baka yung sinampay ko, uulan. Kamusta na, paano kaya exam ko bukas? Yung work ko? Paano kaya yung bayarin ko? Paano kaya yung tuition? Paano kaya yung nagkasakit sa amin? Gagaling kaya? Abalang-abala ang isip mo, nababalisa ka. Sinabi ng Panginoon kay Marta, iisa lamang ang kailangan. Ano daw yun? Yung pinili ni Maria. Ano ang ginawa ni Maria? Maging tamad ba? Hindi. Hindi ganun eh. Alam mo kung anong ginawa niya, di ba? Umupo si Jesus. Magsasalita, nakinig. Anong ginawa ni Maria? Umupo, nakinig, nagkaroon ng relasyon, nag-make time kay Jesus. Ito lang ang gusto ko maging malinaw dyan. Jesus did not rebuke service. Hindi niya nire-rebuke. Actually, nung naghahanda si Marta, hindi niya naman sinabihan na, Huy Marta, tama na yan, dito ka. Walang sinabi dyan. Nagsalita lang si Jesus ng ganyan nung si Marta nagre-reklamo. Di ba? Kasi, ang nire-rebuke ng Panginoon, yung services na pinagkakaabalahan natin na nagre-replace sa devotion natin sa Kanya. Minsan kasi yung pinagkakaabalahan natin, pinapalitan na nun yung relationship natin kay God. Okay, so ganito. Ito yung kwento. Nagigets niyo po na ang kwento, simple lang, di ba? Simple lang yung nangyari. Kung mapapansin nyo dyan, wala namang gumawa ng mali. Pwedeng si Marta kasi nagsumbong eh, kasi parang nananaghili siya, ibig sabihin, binibilang niya yung ginagawa niya. Pero kung mapapansin mo kay Jesus, ang pinagtukulan niya lang, masyado tayong abala at balisang-balisa. In short, ang sabi ng Panginoon dyan, in English siguro, ang sabi, you are so distracted. Oh, my disciple, you are so distracted in this distracted world. Keep calm. Be like Mary. He chose what is right. Tama ba English ko? Okay. So, pwedeng ganun eh. Okay? So, ganun yung kwento. So, ang title natin, Disciple in a Distracted World. At kung mapapansin nyo sa story, kung ano yung gusto ni Jesus na pinatutungkulan niya. At inuulit ko, Jesus did not rebuke service. He rebuked service that replace devotion, relation, o yung pakikinig natin sa Kanya. Okay? Point number 1 na dapat nating maintindihan. Distraction can come from good things. Ang alam kasi natin lagi, pag sinabing distraction, yan yung ginulo ka, kumari, nagkasalita ako dito, biglang may nambato, distraction yun. Kunwari, meron kang nagre-review ka, biglang nag-brown out, distraction yun. Bakit? Dumilim. Ang pangit. Pero in today's world, kagaya nga ng sinabi ko kanina, we are now living in the most distracted generation. Yung distraction natin can come from good things. Naalala ko, elementary, high school, college. Late bloomer ba tawag? Boomer. Ano ba yun? Hindi ako agad natuto mag-computer. Bakit? Kasi, ako yung panganay, mahirap lang kami, wala kaming computer sa bahay, wala kaming laptop. At yung mga cellphone na binibigay lang ng tito ko na nag-abroad, kapatid nila pastor, hindi ako nabibili ng parents ko. Yung mga dikipad. Kaya nung tumungtong ako ng college, ang course ko, Electronics and Communication Engineering, Technology. Tapos nag-aral ako sa AMA, Computer College. Pero pagpasok ko doon, wala akong computer.
Wala akong laptop. Wala. Ganun yung senaryo ko. So, ang ginawa ko, dito ako sa church noon, nakakilala tayo sa Panginoon. Ang ginawa ko, kailangan ko ng laptop para makasabay ako sa pag-aaral ko, para makatapos ako. Pinag-pray ko yung laptop talaga. Technically, pinag-pray ko yun. Hanggang sa dumating yung time na tinupad ng Panginoon, nagkaroon akong laptop, tuwan-tuwa ako. Blessing, good things, di ba? Pero dumating yung time, merong umusong laro. At merong mga social media na na-access ko na doon, napupuyat na ako. Minsan Saturday, may don't watch pa that time eh. Hindi na ako nakakapunta ng madaling araw. Bakit? Puyat na ako, kaka-laptop. Pero good thing yun. Bakit? Answered prayer sa akin yun para makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaso lang, ang nangyari, yung good things na yun, naging distraction ko. Distraction saan? Sa relationship ko sa Panginoon. Bakit? Unti-unti akong humihina dahil dun sa good thing na nakuha ko. Tingnan mo yung katabi mo. Mamaya may pinag-pray yan. Nung binigay, thank you Lord, kaso lang, yun yung nagamit ng kaaway para mapalayo tayo sa Panginoon. Maraming ganyan. Alam niyo, marami pong ganyan. O sige, iano natin. Next natin. Distraction can come from good things. The enemy does not always destroy disciples through evil things. Sometimes he uses the following. Okay? Number 1, success. Entertainment. Career. Dreams, etc. Ito po, alam niyo, itong pinipreach ko ngayon, saktong-sakto talaga. Ito tinuturo rin sa akin ng Panginoon. Kasi alam niyo, may mga time na blessed tayo sa buhay para sa atin. No? Kasi bibigay ng Panginoon yung mga panalangin natin and all things, parang lahat ay okay. Pero minsan kapag chinek natin yung nangyayari at chinek natin yung sarili at relasyon natin sa Panginoon, hindi na pala kagaya ng dati. Hindi na kagaya ng dating grabe yung pananampalataya mo sa Panginoon kasi wala sa iyo yung mga bagay na to. Pero nung binigay ng Panginoon, parang petiks ka na lang sa buhay. Hindi na ganun katindi yung faith mo, nangihina ka. Bakit? Sometimes, success, nagiging mali yung impact sa atin. Di ba, meron pa nga kasabihan na, dati-rati nung wala ka, humble ka. Ngayon naging successful ka, hindi ka na nakakakilala ng tao. May mga ganong senaryo. Bakit? Kasi nga, ang devil, hindi lang naman bad yung ginagawa niyang distraction. Pwedeng good things. Pwedeng career. Marami akong kasamahan na sabay-sabay kami nagtrabaho na hindi ko na nakakasama sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Kasi nagtrabaho na. At yung iba, nakalimot na sa Panginoon. Simula nung binigay sa kanila yung trabahong pinapanalangin nila. And ayun, ang sinasabi sa Luke chapter 10, verse 38 to 42. Ang sabi ng Panginoon kay Marta, abalang-abala ka at nababalisa. Abalang-abala ka sa maraming bagay at nababalisa. Kasi ang nangyari doon, nagtuturo na ang Panginoon, nakikinig si Maria, si Marta ngayon, hindi siya nakakapakinig kasi abalang-abala siya sa paghahanda. Yung tinuturo niya, hindi na napakinggan ni Marta. Okay? So ito yon. Ito yung mga possible na gamitin. Next natin. Modern distraction. Ito nga yung sinasabi ko. Mobile phone. Tinanong ko kanina kung sino yung walang mobile phone. Walang nagtaas. Wala akong bibigyan. Relationship. Yan. Ito, isa to sa pinakamatindi sa panahon ngayon. Lalo na sa mga kabataan. No? We are praying for relationship. Ako kasi, last December, kinasal na ako. At naging kabataan din naman ako. At laging tinuturo, yung mapapangasawa mo, ipapanalangin mo. Yung magiging girlfriend mo, ipapanalangin mo. And we are praying for that. Kaso lang, nung binigay ng Panginoon, may kasama tayo, ayun naman ngayon yung naging hadlang para tayo makapaglingkod sa Panginoon o para mag-focus sa Panginoon. And sometimes,
ang sabi sa Bible, igalang mo yung ama at ina eh. Tama? Pero minsan, dahil sa relationship, yung ama at ina hindi na ginagalang. Nawawala na yung, kumbaga parang dinidisrespect na yung parents, which is, ayun sana, dahil mga disciple tayo, hindi yun mangyayari dito. Amen? Diba? Kasi, pinapahalagahan natin yung respeto sa mga magulang natin. Kasi may pangakong kaakibat ang Bible dyan, di ba? Hahaba ang ating buhay. Magiging maganda ang ating buhay. Igalang yung ama't ina. At ayun, yung pinangahawakan ko. Alam nyo po, last Sunday, wala kami dito. Kasi yung tatay ko, naka-hospital, na-confine sa hospital. So, matagal ko nang pinagpe-pray na hindi ma-hospital. Matagal ko nang pinagpe-pray na, Lord, meron kang gagawin sa amin. Kasi kung hindi nyo po natatanong, yung pamilya po namin, ang family business namin, meron kaming barbecuehan sa Bulacan. Medyo sikat po yun dahil po sa face ko. Hindi, joke lang. Medyo sikat po yun kasi matagal na. Kumbaga matagal na siya. Kaso ang naging good things nga yun eh, pero naging distraction siya sa mga magulang ko. Bakit? Kasi wala kaming day off, Monday to Sunday, di tinda. Kasi dumating yung time, nag-aaral kaming 4 na magkakapatid. 4 po kasi kami magkakapatid, ako po yung panganay. So nag-aaral kaming lahat. Siyempre, 2 kaming college, may high school. Kumbaga, baon. Tapos ang buhay po namin ay galing po sa hirap. May mga utang, ang daming pagsubok na dumaan. Yun po yung naging sandigan, trabaho, para kumita ng pera. Sabi ko sa Panginoon, Lord, tagal ko na po itong pinapanalangin, Lord, darating ang araw, hindi mo pababayaan ang mga magulang ko. Kasi ako po, hindi ko sinasabing perpekto ako, marami rin po akong pagkakamali. Pero isa lang ang naging plataforma ko sa buhay ko at ang lagi kong pinapanalangin na itanim ni Lord sa puso ko. Kapag lumayo ako sa Kanya, walang-wala na ako. Kasi lahat ng na meron ako ngayon, galing lang sa Kanya. At lahat ng wala ako, pwede niyang ibigay, lahat din ng meron ako, pwede niyang kuhanin. Kaya hindi ako pwedeng lumayo sa Panginoon. Bakit? Kasi nabubuhay ako, binebless ako, may trabaho ako, dahil lang sa favor ng Panginoon. Hindi ako magaling. Kaya minsan sa trabaho, naranasan ko mag-promote. Nagtataka ako kasi ang daming mas magagaling sa akin, pero ako yung binigyan ng Panginoon ng pagkakataon. Dahil lang sa Panginoon. Kapag ka inisip mo yan, at lumayo ka sa Panginoon, wala na mangyayari sa buhay mo. Kasi yun lang ang meron tayo. Favor ni Lord. Dahil tayo mga lingkod niya. At ayun yung pinanghawakan ko po sa buhay ko. Ang sabi ko, Lord, darating ang araw, unti-unti may gagawin ka sa pamilya namin. Pinagpe-pray ko yun. Usap kami ng kapatid ko, sabi ko, ang tatay ko po kasi, nakakaramdam na yun, takot magpa-check up, so masakit yung laging inuubo, tapos mataas, diabetic. Ayaw niya magpa-check up, sabi ko sa kapatid ko, pilitin mo si Papa na magpa-check up. Kasi nasa Manila po ako, siya po ay nandyan sa bahay. Dahil nag-asawa na rin ako, bumukod na ako ng bahay. Ang ginawa ngayon ng kapatid ko si Jerwin, sa ibang church po siya umaattend, Christian din. Sabi niya, nagpanggap na inuubo. Sabi niya, pa, inuubo ako, mapapacheck up ako. Sabay tayo. Sumama ngayon, tatay ko. Punta muna sila pumunta Robinson, kumain muna ng marugame, yung parang mami, parang mami, yung marugame. Kumain, pagdating sa ACE Hospital, thankful ako kay Lord. Kasi yung trabaho ko po, capable mag-extend ng health card. Na meron akong dependent. So, libre. Na-extend ko sa mga magulang ko, kaya walang binayaran sa ospital. So, may health card, punta kami ng ACE. Sabi ngayon, nung sinusulat yung magpapacheck up, ang sinulat lang ng kapatid ko, pangalan ng tatay ko, sabi ng tatay ko, ba't ako lang? Sabi niya, hindi. Sabi ng ka-churchmate ko, doon na lang pala ako i-check up, ikaw na lang. Eh di nagulat ngayon ng tatay ko. In short, if siya lang pala ipapacheck up, nung pina-check up siya, usap, binigyan ng gamot. Akala ko magiging okay na ang lahat kasi na-check up na siya. Nung nagsimula siyang uminom ng gamot, doon nagkanda loko-loko. Nilagnat siya, nahirapan siyang huminga, namayat siya, unti-unti. Nung pagdating ko sa bahay, ang nanghihina siya, literal.
Kaya ang ginawa ko, Sabado that time, Sabado lang ang free time ko, dinala ko siya sa Sacred. Kasi nga, medyo mahirap na sa AC. Ako na yung nag-drive, tapos inasikaso ko. Ang daming pinagawang procedure, CT scan, 2D echo, ECG, blood chem, lahat-lahat. Tapos nung tinu-2D echo na siya, yung heartbeat niya sobrang bilis, hindi humihinto. Ang sabi ng doktor, emergency na yan, kailangan siyang ma-admit. Kasi pwede siyang mag-collapse, pwedeng atake yan. So in short, wala kami magagawa kundi ipasok sa ER, i-confine, i-admit, at i-monitor. That time, iniisip ko, parang, ang dami kong inaasikaso sa trabaho that time. Tapos, meron tayong mga inaasikaso sa church, kami sa board na kailangan naming asikasuhin ASAP. May pag-uusapan kami nila Pastor Jello, nila Vince. Sabi ko, sabay-sabay. Pero sabi ko sa Panginoon nung gabi, sabi ko, Lord, baka ito na yung panalangin ko na matagal ko nang hinihiling. Kasi kung hindi siya nagkakaganito, baka hindi niya maisip na kailangan ka niya at kailangan niyang bumalik. At ito po, sa madaling salita, na-confine, na-trace na diabetic, something gano'n, na merong infection na kailangan gamutin. So, naging okay po, nakalabas. At sa hospital, doon ako nakapagsalita. Sabi ko, simula ngayong araw na to, wala nang magtitinda ng linggo. At simula po nung nakalabas, 3 weeks na, hindi na kami nagsinda ng Sunday. At alam ko, unti-unti na itong gagawa ang Panginoon. Hindi pa lang siya nakakasama kasi nga, nagpapagaling, pero alam ko, unti-unting gagalaw ang Panginoon sa amin. At ayun yung matagal ko nang pinapanalangin. Amen? Minsan, natatakot ako kasi nung namaya, tapos sabi ko, Lord, kukuhanin mo na ba ang tatay ko? Kasi mga bata pa kami. Pero ang sabi ko, ang Panginoon, hindi ko pwedeng questionin kung anong desisyon niya sa buhay ko. Kasi nga, umaasa lang kami sa Kanya. Ako, nakasandigan lang sa Kanya. Hindi ako magaling. Pero Lord, kung ako po yung tatanungin mo, ang sabi ko, mahabang buhay pa po sa pagulang ko. At nakikita ko nag-i-improve, natutuwa ako sa Panginoon, yung panalangin, binibigay niya, tinutugon niya. Lalo na sa mga naglilingkod sa Kanya. Kaya ito po ang gusto kong marinig nyo. Hindi na ito yung time para tumalikod ka. Hindi ito yung time para magloko ka o para panghinaan ka. Bakit? Ito yung time na lalo tayong mainit sa Panginoon kahit distracted yung world natin. Bakit? Kasi malapit na dumating ang Panginoon at mararamdaman mo ang pagkilos niya pag naging tapat ka at umasa ka lang sa Kanya. Palakpakan naman natin si Lord. Okay? Ngayon, yung mga modern distraction na yan, yung kwento ko po na yun, isa testimony ng kabutihan ng Panginoon para makita nyo na hindi nawawala ng silbi yung ginagawa natin sa Panginoon. Meron siyang favor sa ating lahat. Okay? So, next, yung epekto sa atin, lalo na sa atin ngayon, ng mga distraction. Effects on Christians today. Ministry without intimacy with God. Next, serving without praying, church activity without relationship with Christ. Pwede pala mangyari ito? Yes, pwede. At ayan ang kailangan kong i-remind sa inyong lahat at i-remind sa sarili ko na minsan, busy tayo sa church, umaaten tayo sa church, pero nakakalimutan natin mag-pray na pag wala sa church. Hindi na tayo nakakapagbasa ng Bible. In short, wala na tayong maayos na relationship sa Panginoon, but still, ang dami nating ginagawa. Yun ang nangyari kay Martha na sinasabi ng Panginoon. Yung pinili ni Mary, umupo, magkaroon ng relationship sa Panginoon. Ang ginawa ni Martha, nagsilbi, pero nawalan siya ng koneksyon kasi malayo na siya. Yan ang effects on Christians today. Okay? So, kailangan bantayan natin yung mga sarili natin dito. Bakit? Kasi nga, distraction can come from good things. Pwedeng manggaling sa mabubuting bagay na hindi natin iniisip. Na distraction na pala to. Pero maganda naman to, pinag-pray ko to. Ayun pala, nagiging distraction na. Okay? Maliwanag po. Disciple in a distracted world. Point number 1, distraction can come from good things. Point number 2, prioritize time with Jesus. Verse 39. Sige, pa-flash po natin yung verse 39.
May kapatid siyang si Maria na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang tinuturo. Ito nga yung ginawa ni Maria, no? Priority niya yung time with Jesus kaysa maggagawa doon sa bahay. Meron po akong kwento ng about sa mga trabaho ko. Ngayon po kasi, nalipat ako ng department. So ang trabaho ko ngayon, more on client management. Ibig sabihin, nakikipag-usap sa kliyente, nag-establish ng relationship para magkaroon kami ng mga maayos na partnership sa mga client. Ang binigay sa akin na account, hindi ko pwedeng sabihin yung exact, pero ang clue, top pinakamalaking bangko sa Pilipinas. O kayo na po mag-isip kung ano yun. Ngayon, recently, January, merong malaking reorganization sa kanilang internal, no? Nagpalit ng CIO. Yung CIO, siya po yung Chief Information Officer. So, siya yung pinakamataas in terms of technology, information, and security. Which is yung company namin, ang pinaka-purpose, nagbebenta naman kami ng technology sa mga big company. So, ganun yung concept. Ngayon, ang task ko, meron kaming gagawing event sa The Manila Peninsula Hotel, kailangan ma-invite yung mga yun. Ang problema, nagkaroon ng reorganization, bago. So even sa amin, kahit yung mga boss ko, hindi siya kilala at mailap siya. Ngayon ang pinapatas sa akin, kailangan mo siyang mapuntahan, kailangan mong hanapin. Kapag kakausap namin yung mga dati ko nang kausap doon, ayaw nila magbigay ng information kasi nga, private, boss yun. Hanapin mo kung mahanap mo. Pero hindi sila magbibigay ng clue kung paano. Ngayon, ang problema, yung office, yung bangko na to, ang daming opisina. Ang daming major office. Meron sa Makati, meron sa Ortigas, meron sa Quezon City. So, ang madaling salita, hindi ko alam saan ako pupunta. Baka magsayang ako ng oras because yun yung trabaho ko. Punta ako sa Makati, nagtalong ako, wala siya doon. Punta ako ng QC, wala siya doon. Punta ako ng Ortigas, wala rin siya doon. O sa madaling salita, sabi ko, ang hirap. Dapat pala, hindi na ako lumipat sa department na to. Ayoko ng ganito. Gusto ko yung, gusto ko yung pakapi-kapilan eh. Wala namang ganun trabaho eh, no? So, sa madaling salita, sabi ko, nadidistract na ako. Masyado na akong stress, abalang-abala. Baka hindi ko nihiling kay Lord na, Lord, kasi nilagay mo lang naman ako dito eh. Yung kasi pananaw ko eh. Kaya lang naman ako na punta dito kasi ikaw yung magbibigay sa akin ng favor para kayanin ko to. One time, papunta uli ako doon ng Ortigas office. Naghihintay ako sa lobby kasi may kausap akong iba. May ka-meeting akong iba. Nag-iisip lang ako, sabi ko, malapit na yung event, hindi ko pa siya na-invite, papagali. Kumbaga parang, ito yung task ko eh. Para patunayan ko na, kumbaga, capable ako doon sa position na binigay sa akin. Kapag naghihintay ako, nag-iisip lang ako, sabi ko, Lord, ano man mangyari, bahala ka na. Kasi, ikaw lang naman yung magbibigay sa akin ng kakayanan. Yung tao po na hinahanap ko na hindi ko pa nakikita yung personal, kahit yung mga boss namin. Kasi nga bago siya. Nakita ko lang siya sa picture. Binasa ko lang sa Google na siya na yung nireplace doon sa nag-retire. So sa madaling salita, nakaupo ako sa lobby. Ako lang mag-isa eh, kasi hinihintay ko pa yung usap ko, nagpe-pray lang ako, Lord, bahala ka na, chill na lang ako, tanggap ko na. Sabi ko, next week na yung event eh, hindi ko ito masasabihan. Maya-maya, nakaupo ako, may lumabas na lalaki. May kausap siyang isa. Pagka nag-uusap sila, para magpapaalam na sila sa isa't isa, pero nag-i-explain pa. Tapos nagkamayan, umalis. Titignan ko, parang pamilyar to ah. Nakaupo lang ako ah. Papray lang ako, parang pamilyar to ah. Ito yung hinahanap ko. Parang pumasok sa isip ko. Magtayo ko na ganyan. Nilakas ako ng loob ko, Sir. O sabi niya, oh, who are you? My name is Mark Santos from Converge. Okay. Paano mo ako nakilala? Kay bago-bago ko. Sabi ko, actually sir, nakita ko lang kayo sa picture. Hindi ko pa talaga kayo nakita, pero hinahanap ko talaga kayo eh. Ganun ba? Tara, punta ka sa office ko. Punta ko sa office niya. Pinupo ako. Pinakilala niya ako sa sekretary niya. This is Mark from Converge ha. I-save mo yung number ng sekretary ko para pag kami kailangan ka sa akin, kontakin mo siya. Nabibigla ako sa mga pangyayari kasi ang bilis ng mga pangyayari. Tapos ang nasabi ko na lang, Sir, ang tagal kitang hinahanap, hindi kita mahanap, sabi niya.
bago lang ako, sa sobrang busy ko. Tapos sinabi ko na, invite ko siya sa event. Ang sabi niya, hindi ako pwede kasi sobrang busy ko pa. Okay lang. Sabi niya, you do your homework. Hindi mo pa ako nakita, pero binasa mo kung sino ako, nakakatuwa ka. Alam na, sabi ko na lang, sir, can I take a selfie with you? Nag-selfie ako. Sinin ko sa GC namin sa company. Lahat sila nagulat na I was in the office of that person, talking with him directly, without the use of secretary, with selfie. Alam nyo naging puhunan ko? Ano? Prayer. Palakpakan natin si Lord. Point number 2, ano to? Prioritize time with Jesus. At malaki ang nagagawa nun sa buhay natin, even in your personal life, in your family, in your career. Kasi pagka distracted ka na sa paligid, abalang balisa ka na, nakakalimutan mo na meron kang Diyos na kailangan mong manalangin, kailangan mo sa Kanya dumepende. Yun ang tinuturo sa akin ng Panginoon ngayon. At dahil sa preaching na to, alam nyo, nagpipreach ako dito, tinuturuan din ako ng Panginoon kasi ito yung lesson sa binibigay niya sa akin. Amen? Next. Ano yung, yon? The world is noisy, but Jesus still speaks to those who make room for Him. Ang ingay ng paligid, ang daming kailangan gawin, ang daming tasks, ang daming assignment, ang daming problema, pero ang pinakamaganda sa Panginoon, nagsasalita siya sa nagbibigay ng oras. Nakikipag-usap siya. Kasagaya ng ginawa ni Maria. Si Martha, busy. Pero kung magbibigay siya ng time kay Jesus, di ba, kinausap niya si Jesus eh. Nagreklamo siya. Anong ginawa ni Jesus? Kinausap siya. Pinangaralan siya. Sabi niya, nababalisa ka. Gayahin mo si Maria at pinili niya yung tama at hindi yun aalisin sa kanya. Pinangaralan. Ayun nga kapag nalalayo ka, busy ka, pero nag-make time ka sa Panginoon, hindi niya tayo bibiguin. Amen? Kaya ngayon, ito ang gustong i-check natin. Distracted. Balik tayo sa Panginoon. Pray tayo. Make time, magbasa tayo ng Bible. Ibalik natin yung basic. Okay? Kahit masyado ka ng problemado, punong-puno ka na ng problema, yun lang ang solusyon. Ito lagi kong sabihin sa inyo, lagi kong sinasabi rito, lahat ng meron ka, kayang kuhanin ng Panginoon sa isang iglap pag nagmalaki ka. Pero lahat ng wala ka, kaya rin ibigay ng Panginoon sa isang iglap pag umasa ka sa Kanya. Amen? Disciple in a distracted world, point number 1, distraction can come from good things. Point number 2, prioritize time with Jesus. And point number 3, eternal over urgent. Okay, sige. Buksan natin yung verse 41 to 42. Ngunit, sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ulitin ko. Point number 3. Sige, pakibalik natin sa point number 3. Eternal over urgent. Ang kailangan nating i-mindset is yung eternal, hindi lang yung kailangan, yung nagmamadali. No? Ang nangyari kay Martha dyan, kaya siya abalang-abala, kasi nga nandun eh. No? So imagine, ito ang naging example dyan eh. Binisita ka ng pinakamataas na tao sa buong mundo. For example, si Donald Trump, binisita ka sa bahay mo para mag-usap kayo. Pero dahil abalang-abala ka sa paggawa ng siomay, saka ng juice para ipakain sa kanya, ang dami niyang sinabi, hindi mo narinig. Hanggang limited lang pala yung time niya, paalis na siya, saka ka lang babalik. Hindi na kayo nakapag-usap. Kasi anong pinili mo? Yung urgent. Na may sasabihin pala siya sa'yo at ipapamana pala sa'yo yung buong Amerika. And that's eternal.
Pero pinili mo yung urgent eh. So parang ginawa, ano sabi ng Panginoon? Yung urgent, ayun yung nagbaba. At alam niyo tawag sa amin pagka-urgent? Mga Argentinian. Hindi mga Pilipino kasi laging urgent. Pag nag-request, mga Russian. Laging rush. Ha? May mga ganong mga terminology, di ba? At minsan yung urgency, yung rush, yan yung reason kaya tayo na-stress. Kaya tayo nadidistract. Nawawala. Minsan, kaharap mo na. Hindi mo napansin kasi distracted ka. Nakarinig na po kayo nagpe-play ng violin? Gumagano'n, di ba? Isang pinakamagaling na violinist. Violinist ba tawag sa nagva-violin? Violinist, no? Sa buong mundo, kapag tumutugtog siya sa mga concert, ang bayad sa kanya, milyon. Isang tugtog lang. Kasi kapag daw pinakinggan mo siya ng focus ka, kikilabutan ka, ang galing. Ganun yung description sa kanya. Ang ginawa ngayon, yung pinakamagaling na yun, na napakamahal ng rate, dinala sa MRT station. Pinosisyon doon. Para maglagay ng barya dyan, lagay ng barya, tumugtog. Kasi magaling siya eh. So kung magagalingan sa kanya, malamang may magbigay. Tutugtog siya doon. Walang pumansin sa kanya. Alam niyo kung bakit? Busy yung MRT station. Lahat ng naglalakad doon, distracted. Lahat ng naglalakad doon, merong urgency na hinahabol. Baka malate ako, may ka-meet up ako, papasok ako, nagugutom na ako, magsi-CR ako. Lahat may urgency doon. Kaya hindi nila nakikita yung pinaka-precious na tumutugtog ng violin na nandun na bago mo makamit. Hindi biro bago mo siya makausap o bago mo mapakinggan yung tugtog niya kasi milyon. Kung bibili ka ng ticket sa concert niya, 100,000. Pero mapapakinggan mo doon ang free. Hindi mo napansin. Bakit? Kasi distracted ka na Christian. Kasi distracted ako. Yung eternal na wala, naging urgent. Kasi may kailangan tayong gawin. Meron akong mga kakilala. Pag tinatanong ko sa lagay ng status ng Pilipinas, kamusta ka ako yung napanood mo ba yung nangyari kagabi sa ano? Wala akong pakialam doon. Hindi ako nakikialam sa mga ganyang issue. Pero pag tinanong mo, kamusta yung break-up ni Julia Barreto sa ni Gerald Anderson? Ganito kasi yan. Ang nagloko kasi dyan. Updated. Pero sa senaryo ng Christian yun, pero sa senaryo ng bansa, ng Israel, ng taggutom, ng inflation, ng climate change, hindi niya pinapakialaman. Kasi nga, ang focus niya, yung urgent, yung gusto niya. Yung nagbibigay ng attention sa kanya. At ayun, ang nakakatakot sa mga Kristiyano ngayon. Kaya, ang Pilipinas, hindi basta-basta napaparusahan o hindi basta-basta nadudumog. Alam niyo kung bakit? Maraming nananalangin. Pinaaral sa akin dati yung The Big One. Alam ko, nakwento ko na yon. Yung fault line, na kapag ka na The Big One, alam niyo po yung The Big One, yung pinakamalakas na lindol na pwedeng tumama. Tinetrace namin yon, pinagawan ko siya ng presentation, saan tatama yung fault line. Alam niyo kung ano yung tatamaan na nakakatakot sa Bulacan? Linya ng Angat Dam. Kasama. Na kapag ka tinamaan yon at nasira yung dike ng Angat Dam, ang sabi, buong Bulacan, kalahati ng Pampanga, at almost Metro Manila mawawash out. Kasi wala nang pipigil sa tubig na Angat Dam. Nung pinapresent ko yon sa management, natatakot din sila eh. Sabi niya, grabe pala yan. Kapag ka nabaltaan mo, matatakot ka eh. Pero paano kung wala kang pakialam sa mga ganon? Kasi ang gusto mo lang yung interest mo. Walang mananalangin sa mga ganong concern. At ayun yung delikado. Kasi ang purpose natin ngayon sa bansa natin, hindi na para mag-post sa social media na meron tayong binabash na politician. Ang kailangan natin ngayon, manalangin. Kailangan natin ngayon magkaroon ng concern, magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon na someday darating ang araw
Hindi kaya ng politiko, hindi kaya ng Pilipino, pero kaya ng Diyos baguhin ng Pilipinas. Amen? Okay, so, ang dami nagsasabi, minsan sa buhay nyo, kailangan nyo rin lumabas ng ibang bansa para ma-realize nyo na kung gaano kapangit ang Pilipinas. At totoo yun. Nakapunta po ako, dahil lang naman sa trabaho, no, hindi po ako nakapunta ng pasyal kasi mahal eh. Dahil sa trabaho, nakapunta ako ng China, dahil sa trabaho, nakapunta ako ng Singapore, at meron kaming plano ngayong sa work na, hindi ko pa alam kung matutuloy, pero Vietnam. Kapag i-compare mo yung transportation, yung train station, yung linis, lahat sa Pilipinas, ang pangit talaga ng Pilipinas. Totoo yun. Pero dahil ba doon kakamuhian mo na ang Pilipinas dahil Christian ka na nilagay dito para manalangin? No. Kailangan mong mahalin ang bansa kasi nandito tayo at kailangan nating ipanalangin. Minsan nakakainis. Yung tax natin, ang laki. Tapos, flood control project. Nako. Pagka inisip mo yun, magagalit ka. Pero dahil nga, nakaroot tayo sa pag-ibig ng Panginoon, ang kailangan natin manalangin. At ito nga, kaya ako nagsasalita ng ganito, kasi pwedeng isa sa inyo nakakalimutan ng manalangin. Wag na wag po natin yun kakalimutan kasi yun ang panlaban natin sa lahat. Sa problema, manalangin. Kinakapos, manalangin. Binigay yung kahilingan, manalangin. Eternal over urgent. Kasi nga, ang sabi nga ng Panginoon kay Martha, nababalisa ka, si Mary pinili yung relationship sa akin. Dahil meron kang relationship sa Kanya, verse 42, hindi yun aalisin sa Kanya. Yun lang ang puhunan natin, relationship sa Panginoon. Pag meron ka nun, hindi yun maaalis sa'yo. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Yung huli ko pong point is, not everything demanding our attention deserves our attention. Hindi lahat ng bagay na ginagawa ng kaaway para i-distract ka, kailangan mo pagtuunan ng pansin. Marami pong nasisira na churches dahil dyan. Bakit? Masyado tayong nakapokus ang atensyon natin sa pagkakamali ng iba. Nakapokus ang atensyon natin sa maling karakteristik ng iba. Nadidismaya tayo, aalis tayo, magkakainisan tayo. Kasi nga, yung atensyon mo nakapokus sa mali. Pero hindi kailangan kasi ginagamit yun ng kaaway. And sometimes, sa buhay din natin bilang Kristiyano, yung atensyon natin nakapokus sa negative. Kaya ang buhay mo punong-puno ng anxiety, punong-puno ng pag-aalala. Sometimes kapag merong pagsubok sa pamilya nyo, doon ka na nakapokus. Nawawala na yung focus mo, yung attention mo sa Panginoon. At ang dapat sa atin bilang mga Kristiyano na tinuturo ng Panginoon sa atin at sa akin, attention, focus, at ang tingin natin ay only kay Jesus. Ang disciple in a distracted world ay dapat nakatuon pa rin sa Panginoong Hesus at hindi sa distraction ng mundo. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa umagang ito. Salamat po sa mensahe na binigay mo po sa amin. Salamat po sa mga testimony ng kabutihan mo. Salamat, Lord, sa tinuturo mo po sa amin. Lord, dinadalangin ko po ang iyong mga anak na nandirito sa distraction ng mundo, sa ginagawa ng kaaway sa amin, sa binibigay ng kaaway sa amin, Lord. Hinihiling ko, Panginoon, na samahan mo kami, turuan at tulungan mo kami, Panginoon, na mamuhay lagi ayon sa iyong kalooban. Lord, kagaya po na nakwento ko kanina, nagkasakit po ang aking tatay at alam ko, hindi lang po ako yung gano'n at meron po sa mga kapatiran na meron kamag-anak na
may sakit, merong maramdaman, meron pong pag-aalala, merong mga problema. Lord, sa'yo lang po kami nakasandigan, Panginoon. Nakaasa lang po kami sa favor mo, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, wala kaming magagawa sa aming buhay, Panginoon. Ikaw lang ang may kaya sa lahat ng bagay. At ikaw po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya mo magpagaling, kaya mo mag-provide, at kaya mong baliktarin ang sitwasyon sa isang iglap, Panginoon. At naniniwala po kami doon, Panginoon. Wala pong imposible sa iyo, Ama. At ninadalain ko po, Panginoon, ang iyong mga anak na nandirito, yung comfort ibigay mo po sa amin, sa lahat po ng natatakot, sa future, na de-depress sa nakaraan, sa lahat po na nangihirapan. Lord, ikaw po ang may kayang magbago nito sa aming buhay at nakasandigan lamang po kami sa iyo, Panginoon. Kung wala ka, ay wala kami magagawa. At ayun po, ang ibigay mo po sa amin, Panginoon. Dahil ang dami ngayon distraction na pwedeng maging cause na paglayo namin sa iyo, mahiwalay kami sa iyo. Pero Lord, nararamdaman namin na yung pagmamahal mo ay hindi nagbabago sa amin. At marami pong salamat, Ama. Dinadalahin ko ang lahat ng kabataan na nandirito. Lord, ano man pong espiritu, Panginoon, ng panggugulo ng kaaway sa amin, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus, winawasak at kinakast out ko po ito, Panginoon. Sa amin pong mga parents, Lord, ano man pong espiritu ng sakit at karamdaman, espiritu ng kaguluhan, Panginoon, espiritu, Panginoon, ng problema na ginagawa ng kaaway, sa pangalan po na aming Panginoong Hesus, Panginoon, winawasak po namin ito, pinapalayas ko ito, at dito po sa aming church, magahari at mangunguna ang iyong banal na espiritu. Ang pagbabago ng buhay, ang blessing, Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, at hinihiling namin na walang ibang pangalang maitataas, kundi ang pangalan lamang po na aming Panginoong Hesus. Marami pong salamat, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka. Ito po ang aming samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.